Okay, ngayon naman pag-usapan natin. Usaping tabako, usaping yosi. Ha? Kasi po, meron hong bagong balita, meron hong mga nananawagan na bawasan daw po yung buwis na ipinapato sa sin products, particularly sa tabako. So pag-usapan po natin ito kasama ang Managing Director ng Health Justice Philippines. Wala pong iba kundi si Ralph Degolacion. Hi Ralph, welcome back to ATM. Magandang hapon, Sir Attorney Terry, sa iyong co-host, at maraming salamat po. Si Alex, sorry. Okay, ito, binabasa ko yung report. Nagugulat ako kasi una sa lahat, patapos na po ang kongreso, mga kaibigan. Bakit meron pong pumapas break last 2 minutes na gusto hong bawasan yung buwis sa tabako, yung buwis sin taxes, no? Na dapat napupunta ito, 'di ba, sa health development ng ating bansa. Yes, Attorney Terry, no. So, kami po sa Health Justice ay tumututol dito sa House Bill 11279 na final lamang last week actually sa ating House of Representatives, at ang panukalang ito ay nagsasabi na nais niyang ipatigil yung 5% yearly increase ng tax on tobacco, heated tobacco, vapor products, cigars and cigarettes. At tapos ito, ang increase daw ulit ay ibabalik na lang by 2027 at 6% every 2 years. So, na-modify. So, sa aming pong tingin, ang ganitong panukala ay hindi maganda sa ating public health, sa ating kalusugan, dahil it will only result to more people smoking and more people getting sick, magkakasakit at magiging addict, at matatalo po ang gobyerno kasi lower ang magiging collection. Pero syempre sir, ang sasabihin yung nag-file naman, maganda naman ang hangarin. Ito ay para mapigilan yung pagbaba daw ng kita ng gobyerno na sanhinga ng mga smuggled tobacco products. Ano po bang nakikita yung alternatibo if hindi itong pagsususpend doon nga sa tax? Actually, wala po. Yun po ang isang tanong namin sa proponent nitong bill na to, no? Ano po ba yung direktang nagkokonekta sa tawag dito sa tinatawag na smuggled cigarettes versus sa lower, yung lower collection daw ay dahil sa smuggled cigarettes alone. Tapos yun daw po yung nagkokos ng increase in use of cigarettes and vape products. Well, in fact, kung titignan po natin, ay hindi po konektado or hindi lamang po ang smuggled cigarettes or vape products ang dahilan kung bakit naman tayo tumataas ang prevalence or yung incidence of smoking sa kabataan at sa ating mga adults, no? Kasi kung titignan natin, ang smuggling ay isa lamang sa mga factors dapat, at smuggling is best resolved by putting or enforcing our laws or securing our borders, at saka dapat i-prosecute yung mga nagkasala. At alam ko meron po tayong ibang mga batas na kumbaga ay bahala doon sa tungkol sa smuggling, 'di ba? Meron nga pong mga pinasang mga batas recently about smuggling. Yun yung mga nakaka-resolve doon sa issue na yon. Kasi ayon na rin sa ating mga kasamahan sa Southeast Asia Tobacco Control Alliance, for example, maraming bansa na ang experience nila na kahit mataas ang buwis sa sigarilyo, ay nandiyan pa rin yung smuggling incidents. Pero hindi natin sinasabing tama ang smuggling. Mali po yun. Ang atin lamang pong sinasabi ay hindi dapat i-equate na pag mataas ang smuggling, dapat ibaba. Sabi nga nila, i-pause muna, pero later on kasi ang effect nun, bababa talaga yung rate ng buwis sa sigarilyo. Kumbaga sinasabi nila, ipopause daw muna dahil ito daw yung nagkokos bakit dumadami ang smuggling sa bansa natin. Hindi po. Sa tingin namin, hindi po. Well, very important, Ralph, no, na pag-usapan natin na bakit nila pinagbabangga yung usapin po ng failure to collect revenue at yung usapin po ng ito po, generally, ito pong concern nila dito nga sa baka dapat kailangan magkaroon ng moratorium. Kasi nga, ang totoo naman, kung it's a law enforcement question, the answer
is not to have a moratorium. The answer is to actually do your job Correct. and to stop illicit smuggling of tobacco products, hindi ba? Tama So po. siguro, baka yun yung kailangan nila ipaliwanag. Why do you actually need the moratorium today? And why do you need the moratorium now in the last few weeks of the congressional sessions, no? Magandang ano po 'yun, magandang punto po, no. Pero gusto po naming i-emphasize na ang kanilang ginagawa ay actually dangerous in terms of the health impact. Gusto naming ibalik nga na sa dami ng matataas ang presyo ng bilihin ngayon, bakit nga ba ang sigarilyo pang gusto nilang ibaba ang presyo? Kasi hindi naman ho necessity ang sigarilyo or ang vape. Ito po ay masasabi nating, at katulad ng aming laging sinasabi, ay hindi maganda sa katawan ng tao. Pero doon naman sa punto na sasabihin ng iba, kaya nga nagko-contribute kami sa tax, ganyan. Ang punto po namin ay gusto nating ma-prevent ng ating mga kabataan from picking up this kind of vice, yung ganitong bisyo, kasi ayaw natin na mapunta sila sa pagkakasakit eventually. Kasi pag nagkasakit po ang tao, at sinabi po ng ating Department of Health, nasa 400 billion pesos po ang ginagastos or ang sinasabing health impact ng sigarilyo at vape sa ating ekonomiya, ay magkano lang naman ang nakokolekta natin, nasa around 150 to 160 billion. So, labis-labis pa yung kakulangan na makokolekta natin para paggamot yung mga may sakit because of this product. So, ang point lang natin dito, ang sin tax po ay hindi po ginawa or ini-impose para lamang makakolekta. Ang pinakamahalaga po dito at gusto po naming ipaalala sana sa lahat, kinokolekta ito para number one, ma-prevent natin ang mga kabataan, ang ating mga non-smokers to pick up yung vice, and pangalawa, makapag-raise tayo ng revenues para naman gagastusin din naman natin doon sa universal healthcare natin para sa ating mga nagkakasakit na kababayan. Siguro as a last question, Ralph, no? Di syempre, if we proceed with the moratorium, I think very important na ipaliwanag natin sa mga kababayan ho natin na ang totoo, we have a very limited fiscal space. Ibig sabihin, ang totoo, wala tayong masyadong pera, walang masyadong pera ang I understand, trillion yung pisong pinag-usapan ho natin, pero ang totoo, yung in terms of revenue, bitin po ito. Kasi syempre, a part of the budget, of the national budget for this year, uutangin po natin sa mga bangko ito. Tama. Whether international or domestic banks. No? So, Correct. tingin po ba ninyo unwise yung pong pagkakaroon ng moratorium given na talagang limited nga ho yung fiscal space? You actually point nyo po na tama po yung punto nyo. We agree to that na yun nga po at a time na marami po tayong kakulangan sa budget, no, na napag-uusapan nga yung recently yung tungkol sa pagkawala ng subsidy for PhilHealth. Alam nating may ibang programa at mga priorities ang ating gobyerno, pero again, kapos ang ating koleksyon. At kung sasabihin naman nila na meron namang ibang pagkukunan, I think hindi po yun justification na ang bababaan natin ay sigarilyo. So kumbaga sa of all the products na kumbaga mahalaga or nakaka-contribute sa revenue natin, I think ang sigarilyo po at saka vape, yung tax dyan, unwise na hindi yan yung bababaan pa natin. Kasi for the simple reason na nagkakaroon ng smuggling. Or should I say, I should stand corrected, hindi simple, pero for the reason na meron daw smuggling. So mali po yung ganong klaseng reasoning. Okay, maraming salamat, Ralph. Mabuhay ka. Sa susunod ulit. Salamat po, maraming salamat sa opportunity.